Liit ng uniform. Pero okay lang. Kaya mo ba? Parang naka-compression shirt lang diba? ako. Oo. So, kaka-gym niya lang po. The joke lang. Baka akong lasing! Oh my God! Hindi naman sabihin natin nag-matching lang kami. Nag-matching lang tayo. Huwag kayong mang-judge. Mga tito tayo, mga tito. Ka? Okay, let's start. He's the elected officer in the MSCB who won the treasurer role, and we are here to talk about his life. Please all welcome Jello. Hi, Jello. Hi, guys. I'm Jello Samson, the elected treasurer of the MSCB of this current year. Yeah, we love to hear it. And we have ano na dito, Glenn. Di na siya Glenn. umalis. After namin interview, kasi alam ko last week ko pa na-post yun. Siya na. So napagsabayan ko sila the same day. Also, don't mind what we guys are wearing. Ano na kami? Tito na kami. Tito kami. Since hindi niya masarado, gagayahin ko. Kasi matchy dapat. Matching. Matchy dapat pag mag-i-interview. Kaya matchy dapat kami. So hindi kami lasing. Ano kami? Normal kami. Normal lang. Normal tito kami. lang. Normal kami mga be. So yeah. Pero first of all, Jello, I just want to say thank you that you joined the Movie Talks. Thank you din. Thank you. Yeah, pinagsabayan ko kayong chinat ni Glenn nung time na yun. As in parang sumali. As in parang kinopy-paste ko lang yung messages niyo. Hindi na ako naggumawa ng bago. In-expect ko nga actually na nasabay kami dalawa. Pero maganda na rin. I think I like it na rin na medyo magkaiwalay din. Hindi ko nga rin na-expect na pupunta ka din. Kasi tinawagan naman ni Ida while I was calling my neighbor. Sabi mo, no-note ka raw din. Kasi sabi ko, sabayin ko na rin to. Kasi ano lang naman pala eh. Parehas lang naman. So, pinagsabayan ko na kayo. So, here we are now. But yeah, I just want to say thank you. Pero I want to know, what's new lately in your life? Pretty much yung pagiging MSCB is very new to me. So true. Kasi, backstory, hindi pa ako tumatakbo ng class officer or student council anything. Talaga. Kahit literal na class officer lang, hindi pa ako tumatakbo before grade 12. Kasi sabihin natin hindi ako academically inclined before pandemic. Parang si Glenn. Hindi, si Glenn, nahila niya midway. Ako talaga, simula ng I think okay pa ako nung prep pa ako. Tapos grade 1, grade 2. Nung grade 3, bigla lang nag-fall down. And I think yung reason is kasi nung grade school to junior high school ako, baseball player ako na Maris. May baseball pala dati Maris? Hanggang ngayon, may baseball pa rin yung Maris. What? I didn't know that. Lang talaga ako, na super hyper focus lang ako sa sa baseball nun. As in, baseball is life ako nung times na yun. Kaya kahit yung grades ko hindi ko masyado natututukan, tapos yung social life ko medyo extracurricular activities na talaga yung 100. Oo, 100 talaga yung extracurricular activities ko. Malayo na rin yung mga narating ko nung times na yun. Oo. Nagbe-baseball ako sa mga iba't ibang tournaments namin, gano'n. And once nga nakaabot pa kami ng ng Japan. Wow. Oo. Anong year yan? Nung grade 4 ako. Nung grade 4 kami. So, 2015? Hindi ako sure actually. Maka-order ko na. Nung mga pandemic, dun nagsimula yung ko. Pag-try ko actually sa academics ko. Kasi wala na talaga akong nun. Wala na akong outside life nun. Wala na akong extracurricular na kayang focusan kasi lockdown and hindi makakalabas for training and games. So, talagang napilitan akong doon na ako sa harapan ng computer ko. Yung gagawin ko is yung task, gaming. Tapos yun, doon kami nagkakilala ni Glenn sa sa mismong online pandemic days na. Talaga? Oh, that's sweet. Kasi matagal na nga kami ni Glenn magkakilala. Sadyang nung grade 9, nag-reconnect lang kami. Marami akong friends actually na naka-reconnect nung pandemic days. Gets ko yun kasi feeling ko ang dami ring nakaranas nun na nakaka-reconnect sa mga old friends mo nung pandemic. Feeling ko ang dami ring nagagano'n. Sa MSCB, a lot of work. Sobrang daming trabaho. Gabby's tired. Kasi makikita mo pa lang sa mukha ni Gabby yung sobrang pagod ng MSCB. Yeah. As in talagang every moment of every day, merong pinoproblema yung MSCB. Or hindi naman sabihin natin problema. Meron silang inaasikaso, inaatupag. Sabihin natin pagka free time, doon nagiging masaya yung yung parang vibes. Of course, kaya naman namin maging focus din. And kaya din namin mag-switch up na parang fun, enthusiastic na sobrang parang trip-tripan tayo guys. Ganon. Kaya din namin mag-switch up ng ganon. Pero talagang yung work
is very new. There's an upcoming event namin ni Glenn. Kayo na gumawa? Oh, wow. Pero ano lang yan, tahimik lang muna tayo. Secret information Coming soon. Coming soon yan. Yeah, don't have to tell. That's great naman na you guys actually have an upcoming thing going on. Pero for your personal life, kamusta naman your personal life? It's been the best. Sa buong buhay ko. It's been the best kasi dito ako ramdam na naging extrovert ako. Hindi lang mahalata. Sobrang dami kong nakakakonekta. Hindi naman sa pagiging super friends ganon, pagiging super friendly. Talagang nakakakonekta pagka nadadaanan, parang kakawayan o kaya i-dap up mo siya, ganon. Maraming ganon lang din. I feel happy na nagka-confidence akong ganon. Nagsimula yung confidence na yun nung last year lang din. So, bale senior high school life, nagbukas yung world para sa akin. Yeah. I understand it there. Pero that's great naman to hear na maganda lately yung life mo. And hopefully, kaganda pa rin siya in your own life, obviously. Pero now we're gonna move on to the MSCB since you are the elected officer ng Treasure, which munti ko na nabaliktaran, di pala ikaw secretary. I wanna ask, why did you decide to run for MSCB? Last year pa namin actually pinaplano yun. Na to run kami ni Gabby. Nung last year, hindi tulad ni Glenn na parang siya na honorary member. Ako, talagang parang hype man lang ako ni Gabby. Hype man? Parang pinaka-close lang na masasabi ko nung simula ng school year last year na. Parang natulak ko siyang tumakbo ng class officer. Tapos natulak ko rin siyang tumakbo ng MSCB. Hindi look at us now. Ganon. Yeah, and pagdating ng grade 12, tumakbo ko for class president namin. Tapos nag-step down. Grade 12? Oo. Tama ba? This year lang. Down ka din. Tapos nag-step down nung elected officer na ako ng MSCB. So, ganon. I understand you there. Pero now I know why you guys decided to run. Kasi since you're almost the last episode, kasi hindi ko naman kwento to, pero some of the people na nag-run for MSCB, some of them nagsabi na wala silang choice na mag-run for Treasure or STEM rep or any. Kasi gusto daw nila talaga mag-student campaign manager or student body. Kaya they wanted to Pero yung sa inyo, ang ganda ng, very planado kayo. Pero when you won the elections, what did you feel? Na-expect mo ba siya? Of course, meron din yung confidence na parang, kaya ko manalo. Pero, meron din talagang nasa back of my mind na sinasabing, wag ka super mag-expect. Hindi mo alam kung ano yung meron sa kalaban mo. And ako, alam ko naman si Lance, since friends naman din kami. May din siya, may kaya din siyang hila, ganun. Sa grade 11, malaki yung hila niya Nagkakaano lang din ako. Parang hinahumble ko lang rin yung sarili ko from time to time nung campaigning period na huwag ka sobrang maging kampante kasi hindi mo alam, bilog yung mundo. Na malay mo kung ano mangyari, baka matalo ka pa o manalo ka. Kailangan talaga, just work hard on what you're doing. Pero when you won the elections, did you, malamang you were happy? No, of course, I was, nung nanalo na ako sa elections, I was super duper talaga happy na most of us nanalo. And rin ako, congratulating din ako kay Seb na nanalo din siya. Yeah. Sa Tinig party. I believe na super close na kami ngayon sa buong MSCB kahit hindi kami kompletong yung sa party namin. I think na accept namin si Seb with open arms naman din. Yeah, and doon naman palagi si Joffrey. And andun niya rin. Other meetings na naman talaga. Na hindi dapat talaga siya nandun. Pero he's always in the hearts naman. That's very nice. That's really nice. Pero since the campaign did run for 3 months, I wanna ask you, what was your best and hardest moments from the campaign? Doon muna tayo sa best moments. I think yung best moments ko are yung room-to-room campaigning. Talaga? Bakit? Kasi dun sa room-to-room campaigning, nung simula, super pressured ko. Talagang, kasi first time ko lang tumakbo ng ganon. And first time kong maput sa position na parang kailangan ko kausapin yung tao, kailangan ko sila mahikayat. Nakakakaba lang. Pero, when natapos naman yung first, second na rooms, nagka-confidence naman ako. Kasi, yung simula lang nun, may script ako. Bale scripted yung sinasabi ko nun. Pero nung nakaabot na ako sa pangalawa, pangatlo,
naisip ko na, hindi ako ganito eh. Sa klase, pagka nagsasalita ako sa klase, talagang yapper ako eh. Yap god ako sa sa pagsalita eh. Mas gusto kong hindi na ako scripted. I mean, magandang alam ko kung ano yung sasabihin ko, pero hindi ko rin, hindi ko trip na binabasa kasi nagiging monotonous ako. And mas maganda lang para sa akin na mas free yung, yung pag-voice out ko ng mga bagay-bagay. Kaya, I think that's where, I really shined. Doon na open yung, yung confidence ko. Lalo, tumakbo. You got so much confidence after the MSCB, I swear. Para sa hardest moment, magiging magiging uncommon opinion to, pero para sa akin hardest moment yung MDA. Talaga? Oh my God, that's the first time na narinig ko yun. Iba, favorite nila MDA, pero ikaw yung hardest. Bakit naman? Para sa akin, ayun yung hardest. Kasi talagang nag-fumble ako nun. Yung yung pag-practice ko sa debate ko nun, talagang tinodo ko nung few days before, weeks before. Talagang pina-practice ko. And nung pagkadating ko na nun, nung pagkatungtong ko na dun sa stage, wala. Yung nerves ko got over me. Talaga. And I really believe na na props kay Lance, I lost nun. Naging lowest point ko yun na parang, kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang tumakbo? Since kung public speaking lang hindi mo na kaya mo pa bang tumakbo? Of course, yung mga thoughts na yun dumadaan sa utak ko. Pero I picked myself up after that, and it all carried from there na rin yung work ethic ko. I tried to work on it more kasi kung saan ako nag-lack, I tried to make up for it sa ibang aspects naman. Like yung work ethic. Ganun. Pero actually, hindi ko nga naalala na fumble ko pala dun. Ang dami kasi nangyari ng MDA. Oo, sobrang dami. Nakakalimutan ko mainly ang lahat. Pero at least na-overcome mo naman na yung experience na yan. That's good to hear naman kasi at least you had some experience naman there na na kinaya mo pa rin. Kinaya mo pa rin in the end na maging treasure ka ng MSCB. Pero now, that's all of the questions that we have for MSCB. Now we're gonna move on to your life in Maris for school. So you did mention in Glenn's interview na since prep ka na pala nag-aaral doon. Pero during your whole life sa Maris, I think pinag-usapan mo nung una, pero other than that, what's your life like there? My life was like very closed. I believe na ako, super closed person ako before pandemic. Kasi hindi ako super open sa mga bagay na to explore these things. Parang bagay na gusto ko lang or kung anong bagay nagiging successful ako, dun lang ako talaga nag-i-stay, and hindi ako open to new challenges ng time na yun. Kaya I believe na hindi ako magaling na student tsaka magaling na na person at that time talaga. I think I picked up naman myself then. Time na pwede na akong pwede ko nang isipin. Like kaya ko na reflectan, hey, do better. Parang gano'n. Parang nag-pep talk ako sa sarili ko throughout the pandemic na kung kaya mo to, ibig sabihin kaya mo din 'yon. Or if open ka dito, pwede kang maging mas malawak yung views mo. Pwedeng mas marami kang mabuksan na pintuan para sa future mo, sa career path mo. Talking about career path din, marami akong pinagdaanan na parang gusto kong nagsimula sa pagiging doctor, tapos naging lawyer, tapos ngayon businessman naman yung gusto ko. ABM ka? ABM, okay. Yes. Yeah, ABM student ako. Yeah, I understand. Ganun pala yung life mo. Pero hey, you're doing better naman. You're doing better naman, pero it's gonna get even better pag nag-college ka. I hope so. It will. Don't worry about it. Pero as a grade 12 student, how's your life naman? Siguro, dun sa mga iba mo na interview na na grade 12, sasabihin nila parang mas madali talaga yung grade 12. Oo. Marami siguro nagsasabi nun. Pero para sa akin na hindi siya sa mas mahirap. Talagang on paper mas madali yung grade 12. Pero okay. Pero para sa akin, mas magaan yung grade 11. Sabihin, kahit masasabi mo mas mahirap, personally, mas naging magaan yung grade 11 sa akin kaysa sa grade 12. Kasi more responsibilities sa grade 12. Responsibility sa MSCB, sa personal life ko, at saka yung mga tasks namin dati nun, talagang binubuhusan ko ng super extra effort than it really should be. Na parang sabihin natin na burn out ko yung sarili ko nung grade 11. To the point na
parang sa grade 12, hindi ko ma-carry over yung same amount of effort like I did back then. More focused na ako ngayon sa talagang sa college, pag-apply sa colleges, and then doon ako more focused now. That's nice to hear naman. Kasi, naintindihan ko yun, lahat tayo parang nag-adjust yung grade 11 kaya hindi rin tayo academically biased nung time na yun. Pero since, again, you are a grade 12 student and you're gonna graduate within like, malapit na, you're gonna graduate soon. What do you have planned for yourself before ka mag-college? I think to fulfill lang my role as the MSCB, yung yung biggest goal ko right now. Hindi naman sa masasabi kung may may parang paglalak ako as sa work ethic ko, pero I think I can still do better pa rin sa mga bagay-bagay sa pag-work ko, sa more times na I do plan my schedules, my time, yung sa pagbigay ng oras para sa mga bagay na to, pag-sacrifice ng mga bagay na to para sa others. I think I can do better in that aspect naman. Gusto ko ma-fulfill talaga yung best. I want to show the best that I can sa pagiging MSCB. And I hope I can do that naman before the school year ends. Yeah, you will. So, kasi it's your last year and last chance to do everything that you want to do. Kaya you'll reach your goals naman there. Bala ko sana if yung slight chance na hindi dumaan lang sa utak ko, what if ipagsabay ko yung pagiging MSCB tapos pagiging varsity ulit. I was open to the idea na pwede ako mag-baseball ulit since one last year na lang ako sa Marist. I'll play for Marist one more time na lang. Parang gano'n. Nakaiyak tuloy. Pero ano ba yung rason ba't ka nag-stop ng varsity dahil sa MSCB? Nag-stop ako ng varsity nung pandemic. Ay, oo nga pala. Kasi nung time na rin yun, nung grade 8, nagka-injury na rin ako sa leg ko. Kaya medyo nahihirapan ako minsan sa pagtakbo, sa pagganon. And naka-recover naman ako. Kaya ko naman makapag-activities, makapag-sports ulit. And I really wanted to try it again this year, pero let's see. I don't think my time can do it. Since ang dami kong binabalance on school tsaka off school. Yeah. Pero baka, once you have the free time, you'll play again. Or like, play for fun or basta may free time kayo. Of course. Kasi I could tell na you love that sport talaga. I really did. Kaya that's nice to hear naman that that's what you have planned for college. Pero I have the last question for you here. And I want to ask you, what will your future be pag nag-college ka na? Pag nag-college na, depende rin talaga sa as Glenn said sa interview niya, depende sa school yan Well, yung na-applyan ko naman so far is yung Big 4 sa UP, Ateneo, UST, tsaka LaSalle. I really like naman yung campuses nila lahat, and I think I like naman yung culture lahat nung Big 4. Pero mostly gusto ko sa UP talaga. Weird to. Hindi ko alam kung magiging weird to, pero prefer kong mag-UP sa Pampanga. Sa UP Clark. Kasi doon province ko yun So like I think magiging fresh start siya pagka nandun ako. Mag-iiba yung outlook ko sa life na parang hindi lang lagi nasa city life, ganun. Parang I mean, may pagka-open pa rin na city yun, pero iba talaga pag nasa province ka kumpara sa sa nasa city ka And I'm really looking forward to the results ng college exams. Pero pagka wala akong napasahan dun sa 4 na yun, hindi ko na alam. Bang city tayo or bang country? Mag-iibang country na rin ako. Oh my God. Sama ako kay Glenn. Ka-Canada kayo? Samahan ko siya. Sa Canada. Pero huwag naman kayo mag-isip na negative. Kasi for sure, may makakapasa naman kayo ng kahit isa dyan or all of them if you guys are lucky. Huwag naman mag-negative agad. I hope so naman talaga. Yeah. Pero anong hindi mo pala nasagot. Pero anong gagawin mo? Like for example, nakapasa ka na. Pag nakapasa na ako, I think I'll try to lessen my work. Oh, yeah. Ayun yung nagiging problem ko this year. Sobrang bombarded ko sa mga bagay-bagay na kahit yung tulog ko na problema na. Parang,
kahit makauwi ako, sabihin natin mga 4, 5 o'clock after mag-gym, ako, bagsak lang ako sa kama ko. Tapos magigising ako ng Ay, grabe, oh. Ng hating gabi, ganun. Tapos doon ako gagawa ng task ko. Tapos matutulog ako ulit. Parang installment siya. Oh my God. Parang nakaka-drain talaga yung lifestyle na ganun. Oo. Kaya sa college life, gusto kong gawin na parang hindi ako hindi naman sa magiging closed ako ulit like that. Babawasan ko lang yung mga bagay na I get myself into. I'll just parang hindi ko over food overload yourself. Parang overload. Parang yung kasabihan, di pa Kalimutan yun na. Yung kasabihan na na don't you can't chew what you want to eat. You can't choose. Pinagsasabi nun? Parang you can't, parang na ako nagkasabi, you can't choose everything, kundi parang you're gonna have to let go of some things, parang ganun. Parang ganun na rin. Oo. I really want to have, more sustainable life dun sa college. Oh. I really want to have, gusto ko live to the fullest lahat ng bagay. Kasi lahat ng work mo, pinagsasabay-sabay mo. Hindi mo may enjoy. And gusto kong ma-change yun sa college life ko. Gusto kong ma-enjoy yung college life. Yeah, I understand it there. Basta lang tayo, we have to think positive about everything. And ma-reach din yung goals nyo. Walang negativity dito. Makakapasa yung mga college na yan. Sana talaga. Makakapasa yan, promise. That's a promise. Kaya pag maglalok pa kayo dito, ay, nakapasa ako. I was thinking negatively, pero nakapasa ako. Pero to be honest, Jella, getting to know your life as an MSCP, since, again, hindi kami masyadong close, and kami ni Glenn. Basta yung mga interview ko na tugma, hindi ko masyadong kalala. I'm really grateful na I got to interview about your life as Maris, MSCP, and your college life. And I just want to say thank you again for joining, kasi it's been a pleasure to have almost all of the Tugma members in MSCP here. Kaya thank you talaga. Thank you rin talaga so much. I was really looking forward to this. Legit, nung pagka-chat mo sa akin, yes! Yes! siya. I'm on wavy tops. Yeah, feeling ko. Actually, kahit di ko na nga kayo tanungin, alam ko, go na kayo Kasi kilala nyo naman ako I really like the idea lang kasi din. Yeah. Yung sa interview. Yeah, I really appreciate it. But yeah, that's all. Pero yeah, that's the end of the interview. I think there's 2 episodes left na MSCB then tapos na. I think there is parang binibilang ko right now, but yeah, that's all. Thank you all for watching. Thank you again, Jello. I am tired. Matutulog na ako. And I'll see you guys later. Good night, Wam. Bye-bye. Night.